CNN Live Nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, may adlaw mga taga Mindanao. Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng mga units ng pulisya sa Central at Western Mindanao na maging alerto sa posibleng risbak ng mga nalalabing teroristang Dawla Islamiyah BIFF Hassan Group matapos masawi ang kanilang emir na si Ustad Muhammad Usman Sulaiman sa naganap na military operation sa barangay Satan, Bayan ng Sharif, Agwak, Maguindanao del Sur nitong nagdaang araw. Bagamat ayon pa sa militar na utay-utay nang napulbos ang Dawla Islamiyah BIFF pero hindi maialis ang banta na maghihigante. Ang napatay na emir ay itinuturing ng militar na high-profile criminal na mayroong 37 mga high-profile criminal cases sa Central at Western Mindanao. Si Sulaiman ang itinurong may kagagawan sa pagpasabog ng mga bus company sa Central Mindanao sa panahon na tumangging magbigay ng protection money. Abril 24, 2022, pinasabog ang isang rural bus sa bayan ng Parang, Maguindanao del Norte. Mayo 26, 2022, pinasabog ang isang yellow bus sa Coronadal City. Nobyembre 6, 2022, pinasabog din ng isa pang yellow bus sa Tacurong City at Abril 17, 2023, pinasabog ang isang husky bus sa loob mismo ng terminal ng bayan ng Isolan, Sultan Kudarat, Province Region 12. Tinuro din ng militar at PNP si Sulaiman na bihasa sa paggawa ng improvised explosive device at si Sulaiman din ang siyang humalili sa kanilang napaslang na emir na si Ustad Amiril Umbra Kato, ang founder ng teroristang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters hanggang sa pinayungan ito ng Dawla Islamiyah. Nasawi din sa labanan si Umbra Kato taon 2014. Well, Ramos si Maraming reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Base na gulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide.